Kung may sari-sari store ka ngayon, baka ang iniisip mo ay, paano ko ito mapapalaki? Ang magandang balita, hindi mo kailangan biglang mag-rent ng malaking commercial space o umutang agad ng malaking halaga. Ang sari-sari store ay pwedeng maging training ground mo. Dito mo matututunan kung ano ang hinahanap ng kapitbahay, kailan malakas ang benta, at alin ang mabilis o mabagal umikot. Sa guide na ito, hindi tayo magpo-focus sa pagpapaganda lang ng tindahan. Ang tunay na transformation ay mula sa bahala na operation papunta sa mini grocery na may sistema, may records, malinaw na product mix, controlled na puhunan, mas maayos na display at mas maraming dahilan para bumalik ang customer. At importante, hindi ito overnight success story. Step by step tayo. Ang goal ay lumaki ng profitable, hindi lumaki ang shelves mo, pero lumiliit naman yung cash mo. Maraming tindahan ang nag-e-expand sa maling paraan. Dinadagdagan ng shelves, ref, at products, pero hindi muna tinitingnan kung kumikita ba talaga ang existing store. Kaya minsan, mas malaki nga ang tindahan, pero mas maraming expired items, mas maraming pautang, at mas malaking pera yung nakatenga sa inventory. Ang tamang order ay simple lang. Tinda, tala, decision, saka yung kita. I-record kung ano ang nabenta. Gamitin ang records para malaman kung ano ang dadagdagan, babawasan o aalisin. Doon ka gagawa ng expansion decision. Think of your sari store as a small laboratory. Bawat customer request ay market research. Bawat araw na sales record ay business intelligence. Bawat stock out ay signal ng demand. Kapag ginamit mo ang impormasyon na yon, hindi ka nanghuhula. At kapag hindi ka nanghuhula, mas maliit ang chance na maipit ang kapital mo sa malaking produkto. So bago tayo magdagdag ng inventory, alamin muna natin kung ready na ba talaga ang tindahan. Gamitin natin itong 5-point readiness test. Una, may at least 2 to 3 months ka bang records? Hindi kailangan perfect yung data. Basta nakikita mo agad ang trend. Pangalawa, alam mo ba ang top products na mabilis maubos at talagang may tubo? Pangatlo, controlled ba ang pautang at personal withdrawals? O kumukuha ka sa kaha ng walang record? Pang-apat, may cash buffer ka ba? Hindi pwedeng lahat ng pera ay nasa paninda dahil may repairs, may seasonal slowdown, at unexpected expenses. Pang-lima, may malinaw bang unmet demand? Halimbawa, paulit-ulit na nagtatanong ang customers ng frozen goods, larger packs, toiletries, school supplies, o cashless payments na wala ka pa. Kung 4 sa 5 ang sagot mong yes, pwede kang mag-pilot expansion. Pero kung 2 o 3, huwag kang ma-pressure. Ayusin muna ang foundation. Mas mura ang maghintay ng kaunti kaysa mag-expand ng mali. For the next 30 days, gumawa ng simple baseline. Hindi mo kailangan ng komplikadong accounting software. Pwedeng notebook, spreadsheet o basic POS. Ang importante, consistent. I-record mo yung daily sales. Pero huwag doon tumigil. Sales is not profit. Kailangan mo ring tansyahin ang gross profit. Selling price minus cost of goods sold. Ilista ang fast movers, dead stock at stock outs. Fast movers ang products na mabilis bumalik sa cash. Dead stock naman ang perang nakahiga lang sa shelf. Stock outs naman ang demand na napupunta sa competitor dahil wala kang supply. Maglagay din ng simple customer request log. Kapag may nagtanong ng item na wala ka, gumawa ng tally. Isang request ay interesting. 10 request sa isang buwan, signal na yan. Pagkatapos ng 30 days, may mapa ka na ng business. Dito nagsisimula ang intelligent expansion. Hindi sa hula, kundi sa actual behavior ng mga customers mo. Ito ang pinakamahalagang math sa expansion. Halimbawa lang, kung ang daily sales ay 10,000 pesos at ang blended gross margin ay 18%, gross profit mo ay 1,800 pesos. Pero hindi pa iyon ang take-home profit. Ibabawas mo pa ang kuryente, spoilage, delivery, sweldo ng helper, rent kung meron, taxes, at iba pang operating expenses. Kaya kapag may nagsabi na malakas 10,000 ang benta, ang tamang follow-up question dyan ay magkano naman yung net profit? Iba-iba ang margin bawat category. May staples na maliit ang margin pero mabilis ang ikot at humahatak ng traffic.
may convenience items at add-ons na mas mataas ang margin. Ang goal ay hindi lang mataas na markup. Kailangan balanced na margin, bilis ng ikot, at demand. Palitan ang sample numbers ng actual records mo. Kapag alam mo ang tunay na net profit, malalaman mo kung magkaano ang ligtas i-reinvest at kung kayang suportahan ng tindahan yung next level. Huwag sabay-sabay lahat. Pumili muna ng isang upgrade lane based sa actual demand ng area. Kung residential area at mainit ang foot traffic, baka convenience lane ang bagay. Cold drinks, frozen goods, ready to eat, mobile load at cashless transactions. Kung maraming pamilya naman, household aid yan. Nandyan na yung mga larger packs, toiletries, cleaning supplies, at baby essentials. Kung malapit sa school, terminal o barangay center, community lane naman yan. Nandyan na yung mga school supplies, selected produce, payment services, at locally made products. Ang keyword ay pilot. Mag-test muna ng maliit na assortment for 2 to 4 weeks. Tingnan ng unit sales, margin, repeat buyers, at spoilage. Kapag gumagana, saka mo dagdagan. Kapag mahina, adjust agad. Maraming negosyo ang nahihirapan dahil gusto nilang magmukhang complete grocery agad. Pero mas profitable ang maliit na store na kilala sa tamang products kaysa sa malalaking store na puno ng items na hindi naman hinahanap. A useful starting framework is 70, 20, and 10. 70% ng inventory budget ay para sa proven fast movers. Mga produktong alam mo na hinahanap at mabilis bumalik sa cash. 20% para sa growth categories. Items na may repeated customer requests o may strong local fit. 10% para sa mga ine-experiment mong products. Hindi yan batas. Starting allocation guide lang yan. Pwede mong baguhin depende sa data. Ang important principle, protect mo yung core, fund mo yung growth, and limit the experiments. Sa bawat product, tingnan ang 4 na bagay. Yung demand, gross margin, inventory turnover, at shelf life. Halimbawa, pwedeng mataas ang margin ng isang item pero kung 2 buwan bago mabenta, baka mas mahina ang return sa capital kaysa sa lower margin item na umiikot weekly. At huwag matakot mag-delete ng products. Ang shelf space at cash ay limited resources. Kapag hindi gumagalaw ang item, gumawa ka ng mga bundle, markdown, o stop pre-order. Mini grocery thinking means bawat shelf may trabaho. Kapag lumalaki ang order, tempting bumili ng pinakamurang unit price. Pero ang cheapest unit is not always the best use of capital. Compare the landed cost, presyo plus delivery, fees at possible damage. Tingnan ang minimum order quantity. Kung sobrang laki ng MOQ or minimum order quantity, baka maubos yung cash mo at maipit sa slow-moving stock. Alamin din ang lead time para hindi ka laging overstock just in case. At linawin ang return or replacement policy, lalo na para sa damage, near expiry, o defective items. Magkaroon ng at least 2 supplier options para sa critical products. Huwag pa bago-bago ng walang dahilan. Supplier reliability matters. Mas mababa ng kaunti ang discount pero consistent ang delivery. Kaysa mura nga, pero madalas naman nag-i-stock out. Negotiate after you have data. Ipakita ang regular volume at payment history. Pwede kang humingi ng delivery schedule, mixed cases, promotional support, or better terms. Ang goal ay hindi lang bumili ng mura. Ang goal ay mapabilis ang cash conversion cycle mo. Ang store layout ay silent salesperson. Hindi kailangan fancy, pero kailangan easy to shop. Ilagay ang core essentials sa accessible at visible area. Ang frequently bought items dapat madaling kunin at madaling i-restock. High margin add-ons at impulse items pwedeng malapit sa checkout. Heavy items sa lower shelves para safe at lagyan ng malinaw na presyo. Kapag kailangan magtanong pa ang customer sa bawat item, bumabagal ang transaction at minsan hindi na lang sila bibili. Gamitin mo yung golden ratio idea sa distribution. Roughly 62% ng prime selling space para sa core categories at 38% para sa growth, high margin at service zones. Hindi kailangan eksaktong sukat. Ang point ay may dominant zone at supporting zone.
hindi pantay-pantay na kalat. Mag-observe din ng customer flow. Saan sila humihinto? Ano ang hindi nila nakikita? Anong products ang madalas sabay binibili? I-group ang complementary items. Coffee near bread, noodles near eggs, snacks near drinks. Layout should reduce friction and increase yung basket size. Halimbawa, may expansion capital ka. Huwag isang bagsakan. Isang illustrative allocation ay 55% sa inventory, 25% sa fit-out at equipment, at 20% sa buffer. Adjust ito sa actual needs mo. Ang inventory bucket ay para sa proven core at carefully tested growth categories. Ang fit-out bucket ay para sa shelves, lighting, freezer o chiller kung financially justified, signage at basic security. Ang buffer ay para sa replenishment gaps, repairs, seasonal shutdown at unexpected cost. Mas maganda ang staged release. Halimbawa, ilabas muna ang first tranche para sa pilot categories at basic layout improvement. Measure for 2 to 4 weeks. Kapag may evidence ng demand at healthy turnover, saka ilabas ang next tranche. Iwasan ang malaking utang na ang repayment ay nakabase sa optimistic sales. Gumamit ng conservative numbers at huwag ubusin ang buffer para lang maging Instagram-worthy ang opening day. Cash gives the business time to learn. Kapag walang cash buffer, isang maling purchase lang pwedeng makasira sa momentum. Habang lumalaki ang store, formalization becomes more important depending on your setup. Maaaring kailangan ang business name or entity registration, barangay clearance, mayor's or business permit, BIR registration, at product-specific requirements. Meron ding fire sanitation and safety checks may also apply. Pero huwag kumuha ng generic checklist online at isipin na complete na yan. Requirements, fees at process, pwede siyang magbago depende sa LGU, sa business mo, sa store size at products na binibenta mo. Verify directly with your city or municipal business permits office and official national portals. For sole proprietorship business names, the DTI BNRS portal provides registration services. The Philippine Business Hub aims to streamline business registration and permit-related transactions. For tax registration invoicing, check the current BIR rules and processes. Treat compliance as part of the business model, not an afterthought. Mag-budget ng oras at cash para sa mga permits. Keep copies ng documents and renewal dates. Ang goal ng mini grocery ay hindi lang lumaki ang benta. Dapat mas professional at mas sustainable din ang operations. Mini grocery scale needs rhythm. Yung daily, record sales, count cash, at note stockouts. Yung weekly naman, re-reviewin mo dapat yung reorders at expiries. Yung monthly, analyze category profit, slow movers, shrinkage, at dead stock. Every item should have at least 4 data points. Yung cost, selling price, quantity on hand, at reorder point. Reorder point means kailan ka o order bago tuluyang maubos. Considering supplier lead time and normal demand. Huwag bumili dahil mukhang konti na. Gumamit ka dapat ng threshold. Kung kaya, gumamit ang barcode-capable POS o simple inventory app. Pero tandaan mo, software does not fix undisciplined processes. Kung hindi tama ang encoding at hindi consistent ang stock count, garbage in, garbage out yan. Magkakaroon din ng rules sa cash handling. Separate ang business money at personal money. Any owner withdrawal should be recorded. Perform random spot counts sa high value or high shrinkage items. Ang system ay hindi para pahirapan ka, para makita mo kung saan nawawala ang kita bago pa maging malaking problema. Hindi laging kailangan ng mas maraming customers para lumaki ang sales. Pwede mong palakihin ang average basket. The average amount spent per transaction. Halimbawa lang, kung ang current basket ay 82 pesos at mapataas mo sa 105 through better convenience,
may meaningful improvement kahit pareho ang foot traffic. Paano? Una, bundles ng products na natural na sabay binibili. Halimbawa, coffee and bread, noodles and eggs, snacks and drinks. Pangalawa, useful add-ons near checkout. Pangatlo, offer good and better pack sizes para may choice ang customer. Pangapat, simple loyalty mechanism para sa mga repeat buyers. Avoid manipulative selling. Ang best upsell ay talagang useful. Tanungin mo, may kailangan pa po kayong yelo? Or may bundle po itong drink at snack? Convenience is the value proposition mo. Track average basket weekly. Total sales divided by number of transactions. Kapag tumaas ang sales, pero bumaba ang basket or margin, investigate mo. Growth should be healthy, not just busy. Narito ang practical 30-day rollout. Week 1, measure, kompletohin ang sales, margin, customer request, stock out, at dead stock data. Week 2, design, piliin ang upgrade lane, product mix, supplier shortlist, capital allocation, at simple store layout. Week 3, pilot, magpasok ng small quantity ng growth items, improve price labels, and display at simulan ng inventory rhythm. Week 4, decide. At the end of the month, every pilot category should get one decision. Go, adjust, or stop. Go kung healthy ang demand, margin at turnover. Adjust kung may interest, pero mali ang pack size, price, display, or quantity. Stop kung weak ang demand o masyadong mataas ang spoilage at capital lockup. This makes expansion reversible. Hindi ka kumita agad sa malaking inventory or equipment. You learn cheaply, then scale kung ano yung nag-work. Ganyan mag-isip ang disciplined retailers. Small bets, fast feedback, controlled downside, and repeated reinvestment. Bago tayo mag-close, tandaan ang 5 common traps. Una, sobrang daming SKU agad. More variety is not automatically better. Start narrow and expand from evidence. Pangalawa, mixing business and personal cash. Kapag hindi recorded ang owner withdrawals, akala mo may leakage o mababa ang profit kahit personal spending pala. Pangatlo, unlimited pa utang. Credit can build relationships pero kailangan may limit. May due date, record at collection rule. Pang-apat, equipment before demand. Huwag bumili ng malaking freezer dahil exciting. Prove muna na may volume at kayang bayaran ng incremental profit ang equipment and electricity. Pang-5, sales-only thinking. Track margin, turnover, shrinkage, expenses, and net profit. Expansion is not about looking bigger. It is about becoming more reliable, more convenient, and more profitable. Kung may choice between a beautiful store with weak cash flow and a simple store with disciplined systems, piliin ang disciplined systems. Design can follow. Cash flow must survive. Kung isang action lang ang gagawin mo pagkatapos ng video, ito yon. Magsimula ng 30-day record. Huwag muna bumili ng malalaking inventory. I-record ang sales, margins, stock outs, customer requests, at dead stock. Pagkatapos, piliin ang isang upgrade lane at gumawa ng small pilot. Kung may sarili kang sari-sari store, comment down below, grocery, at sabihin kung anong category ang gusto mong idagdag. Convenience ba, household essentials, frozen goods, school supplies, o cashless services. Baka makatulong din ang ideas ng ibang viewers. At kung gusto mo ng more practical guides tungkol sa negosyo, personal finance, investing, at wealth building para sa mga Pilipino, join our free Phil Mentors community. Visit mo lang philmentors.com/free at kunin ang Filipino Wealth Starter Kit. Lahat yan, libre. Remember, hindi mo kailangan mag-expand ng mabilis. Ang kailangan mong mag-expand ng tama. System first, scale second, wealth follows. And don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell para updated ka pag naglabas tayo ng mga panibagong mga guides patungkol sa pagninegosyo, pag-i-invest, at paghawak ng pera. So see you sa ating next video and also sa ating libreng online community. Visit mo lang philmentors.com/free. See you there.